Isang pampasaherong bus ang hinold up naman sa EDSA Buendia kaninang umaga. Tinutugis na po ang dalawang suspect na positibong itinuro ng mga biktima sa E-Row Gallery ng Makati Police. Saksi si Emil Sumangil. Itinutok ng MMDA ang CCTV nito sa JMA MacArthur bus sa kanto ng Buendia at EDSA southbound. Kasunod ng timbring may nagdeklara sa bus ng hold up pasado alas 7:30 ng umaga. Around 7:40 in the morning, sa kalagitnaan po ng EDSA papuntang Buendia, may nag-declare nga po ng hold up. Yun nga po, bali isang may hawak ng baril, saka yung isang katabi ko na maliit na maitim na may hawak na, for sure alam ko, combat knife. Bukod sa paglimas sa gamit ng mga pasahero, sinaktan pa raw ng mga suspect ang mga biktimang pumalag. Ambahan niyo yung katabi ko kasi katabi kong lalaki parang ayaw din pumalag. And then ganun din yung sa akin na ambahan niya. Talagang handa siyang manakit. Sa CCTV, kita kung papaano pinahinto ng mga traffic constable ang bus. Gayun din ang kasunod nitong Jasper Jean bus na ayon sa ilang biktima ay nilipatan ng isang tumakas na hold-upper. Pero ang mga responding tauhan ng Makati Police at SWAT wala nang inabutang mga suspect sa mga pinarang bus. Posibleng bumaba na raw sila bago pa dumating sa kanto ng Buendia ang bus. Advice ng pasahero na may nakita sila na tumawid pa northbound. 3 silang tumawid. Nang isa-isahin ng mga biktima, ang mga nasa E-Row Gallery o larawan ng mga may record sa pulisya. Positibo nilang itinuro bilang suspect ang miyembro ng kilabot na Anyover Abraham Katipunan Robbery Hold-Up Group. Bukod sa kanila, duda rin daw ang ilang pasahero sa ikinilos noon ng driver at konduktor ng hinold up na JMA MacArthur bus. Kung bumaba na sila, yun, dumiretso na lang kasi may nagsabi na maganap na ng MMDA. Ganun. Sisilipin daw ng pulisya ang anggulong ito at inaalam na ang pangalan ng driver at konduktor. Wala pa naman tugon dito ang bus company. Wala nga naimbestigahan natin. Hindi naman kasabwat yung mga driver at konduktor. Pagkos kuminsan, siyempre sa safety na rin nila, dahil araw-araw sila dyan, nag-play safe na lang siguro sila. Ang nakikita ko dyan, pag may sitwasyon talagang ganon, itabi. At kung maaring ilapit sa mga traffic enforcers natin, may mga radyo naman yan, o sa kapulisan. Tuloy naman ang operasyon kontra kolorum ng MMDA, karamihan sa mga kumpiskadong plate number na halos pumuno sa rooftop ng main office ng MMDA mula raw sa mga kolorum na sasakyan. May 15,000 piraso na mula noong 2004. Emil Sumangil ang inyong saksi.